We mag-pray. Father God, maraming salamat po Lord sa time ng pag-aaral at pagtuturo ng inyong salita. Patuloy po kayo mangusap sa aming kalagitnaan at sa mga nanonood sa aming online service. Holy Spirit, I invite you to be our speaker this morning. May you give me the words that you would like me to speak today and encourage your people. At hayaan mo, Lord, na mabigyan ng glory si Lord Jesus. Hayaan mo tumaas ang faith po namin. At kami po ay magtagumpay sa lahat ng mga gawa, Panginoon, o kadayaan ng kaaway ng aming kaluluwa. Panginoon, pagtibayin po ninyo na meron pong tanda at himala at pagbabago ng buhay na darating sa buhay ng mga anak mo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, and we will give you all the praise, the glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sige nga, papalakpakan natin si Lord. Kung meron po kayong Bible, turn with me to James 2 verse 14 to 22. We're going to discuss about faith. Sabi po ni Apostol Santiago, "What does it profit, my brethren, though a man say that he had faith and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body, what doth it profit?" Sabi ni Pablo, anong pakinabang ng faith mo? Nag-bless ka, binless mo yung mga tao, be filled, be warm. Pagkatapos, wala kang binigay. Wala kang ginawa. Go in peace. Palagay niyo, meron yung bunga. So sabi po ni Pablo, what doth it profit? Even so faith, if it had not works, is dead, being alone. Do you believe that? O konti lang naniniwala. Ako po naniniwala. Siguro baka hindi naintindihan Medyo controversial po ito si Santiago. So, yes, a man may say, "Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show you thee my faith by works." Wow. Sinasabi ni Pablo na kinakailangan mayroong gawa ang pananampalataya. "Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble." Kung ikaw dahil nananampalataya, mabuti ka. Pero ang demonyo, naniniwala din, nanginginig pa. Naniniwala siya. Pero I believe that is not true faith. Ang true faith po, mga kapatid, ay mayroong pagsunod sa salita ng Diyos. If you only believe and you don't follow, or you don't obey the word of God, that's not true faith. Amen? Kaya pati demonyo, binanggit ni Santiago, naniniwala din. Pero hindi siya ligtas. But wilt thou know, O ye vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works? So dito po, pinapakita po ni Santiago, nung kanya daw pananampalataya ni Abraham ay gumagana dahil doon sa kanyang ginawa. And by works was faith made perfect. Wow.
So nape-perfect daw yung faith sa pamagitan ng paggawa ng salita ng Lord. Pagsunod sa salita ng Lord. In Weymouth's translation, it reads, "What good is it, brethren, if any man professes to have faith, and yet his actions do not correspond?" Meron kang faith, pero yung action mo hindi tumutugon doon sa faith mo. Hindi siya nagtutumutulong sa faith mo. Yung action mo, yung ginagawa mo. Tama, no? So verse 22 says, you notice that his faith as cooperating with his actions, and by his action, his faith is perfected. Kakaiba, no? So, that is a little clearer to us. Some read this and think it is talking about salvation. But it is written to those who are already saved. Sinulat ni Santiago dun sa mga saints na makakilala niya. Dun sa mga ligtas na. James is writing to people who are believers. He says, "What doth it profit, my brethren?" He is writing to his brethren and points out that your faith without corresponding actions won't work. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo na walang suporta ng paggawa, corresponding works, sabi po ni Pablo, it won't work for you even though you are a believer. Amen. So, mahalaga po yung faith. We know it. Kasi sabi ng Bible, the just shall live by faith. So, every believer of Jesus dapat namumuhay ng meron pong pananampalataya. At meron po tayong mababasa sa Bible na lahat ng ginagawa natin dapat ay may faith. Kung walang faith, it is a sin. I believe Romans 13:14 or 14:13 something. 14:23. Let us not therefore judge one another. Ano ba? And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. So gusto lang, Lord, lahat ng ating ginagawa, meron tayong pananampalataya. We believe God. We believe His Word. Amen. We obey His Word. Amen. Kaya mahalaga po ang faith. Amen. It is important because without faith, we will not be saved. Tama po ba? Tapos, Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po ay nagbibigay ng tagumpay sa mga anak ng Diyos. We need to have faith. Sabi ng 1 John 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So meron pong dalawang kaharian dito sa mundo, the kingdom of God and the kingdom of this world. Alam niyo yan? The kingdom of this world was governed by Satan. He is the God of this world. 2 Corinthians 4, verse 4. Si Satan po ay tinawag na Diyos ng sanlibutan, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So it is by faith na kaya po tayo magtatagumpay sa atin pong buhay. Kaya sabi ng Lord, the just shall live by faith. Ang matuwid, palaging dapat lumalakad ng may pananampalataya. Ang ibig sabihin, merong pagsunod sa salita ng Lord. Ibig sabihin, inaalam dapat ang salita ng Lord o mga pangako ng Lord upang tayo po ay magtagumpay. Because without it, hindi tayo magtatagumpay. So,
ang pananampalataya ay dapat may karampatang magawang mabuti upang gumana o maging effective ito sa buhay ng mga anak ng Diyos. Galatians 5 verse 6. Nasabi po rito, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So wala daw tayo makukuha kay Jesus, kahit na ikaw ay tuli o hindi tuli, kundi sa pamagitan lang ng pananampalataya na ginagawa ng may pag-ibig, which worketh by love. Do you believe that? Gusto po ng Lord na tayo po ay mabuhay ng meron pong pag-ibig. Kasi if you would like to operate in the life of faith, and you don't operate in the agape love, your faith will not be effective. Hindi siya magbubunga ng maraming tagumpay sa atin pong buhay. Ang ibig sabihin, ang mga anak ng Lord ay dapat po may love, may pag-ibig. Ang ibig sabihin po, ang mga anak ng Lord ay mayroong obedience o mayroong pagsunod sa salita ng Lord. Yun po ay isang gawang mabuti upang gumana yung ating faith o maging effective. Ang mga anak ng Diyos ay dapat meron pong mabuting ugali. Kasi kung hindi maganda ugali mo and you want to walk by faith, it will not be effective. Yun po sinasabi ni Pablo, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, anong pakinabang ng faith mo? Di ba? Binless mo yung tao, God bless you. Be filled, be warm. Tapos wala kang ginawa na mabuti. Sabi, anong pakinabang nun? Sabi ni Pablo. Hello? Kaya pala, mahalaga ang faith, pero mahalaga na masunurin tayo sa salita ng Lord. Amen. So sabi po na Ephesians 2, 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yung gift po ng Lord dyan ay yung salvation. Yan po ay, you can receive it by grace. Only, by grace, by faith only. Tama po ba? Not of works, lest any man should boast. Tama? If there is work needed to be saved, it is not a gift. So iba po yung sinasabi po dito ni Apostol Pablo na yung salvation ay hindi pwedeng may gawa. Ang sabi niya, ang salvation is by grace, through faith. Okay? Kaya kung ito po'y may gawa, hindi na po ito grace. Kung ang salvation ay kinakailangan samahan mo ng gawa, kinakailangan samahan mo ng mabubuting mga gawa, mga kapatid, it is no longer grace or a gift. Gulat kayo, no? Tama ba? Amen. Salvation is by grace through faith and must be received. The receiving of salvation is by faith. Salvation by faith needs confession. Romans 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi po ng James 2 verse 14 and 15, James is referring to the testing of the believer's faith in the Word of God. Yan po ang kaibahan yan. They are already saved, pero itong sinasabi ni Apostol Pablong faith is the testing of the believer's faith in the Word of God. One of the greatest mistakes many believers make is to confess their faith in the Word of God and at the same time contradict their confession by wrong actions. Hello? When we say, God bless you, brother and sister, or see, and he has a need and you don't do anything about it, your faith is dead. Tama? Alam nyo,
nangako si Lord sa atin. Ano man ang ating hingiin sa Panginoon, sa Ama, sa pangalan ni Jesus, tutugunin niya o gagawin ni Jesus. Sabi ng John 16, verse 23 to 24. And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Amen? Sabi ng John 14, verse 13 and 14. And whatsoever you shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Do you believe that? Kaya lang, dumarating sa punto na ating pong buhay that when we pray, wala yung katugunan na yes and amen. So, sabi mo, binakapan ko naman ang salita ng Lord. Sabi, ano man ang hilingin sa pangalan ni Jesus ay gagawin ni Jesus. Ano man ang hilingin mo sa Ama. Pero many times, many Christians don't receive their prayer requests. Although they applied faith. Amen? Kala ko ba, magic, pastor, tama ba yan? Ang sabi po, ang requirement ni Lord John 14 verse 12 ay, if you believe in Jesus, in the name of Jesus. He that believeth on me, the works that I do shall he do. Tapos tuloy-tuloy, 13 and 14. Pero meron mga time na hindi natin natatanggap yung ating mga prayer requests. Can I hear amen? Di ba, minsan, 10 years na natin pinagpe-pray isang bagay na maka-breakthrough tayo, hindi tayo maka-breakthrough. Minsan, 5 years na, Kristiyano ka pa naman. Tapos sinusunod mo yung salita ng Lord. Bakit walang tugon? Baka sabihin mo, siguro ang sagot ng Lord, hindi. Okay, baka siguro ang sagot ng Lord ay tsaka na lang. Okay, mag-intay ka. Hello? O kaya, ay hindi mo pa panahon. Kaya walang sagot ng yes and amen. Kasi sabi ng Lord, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Meron kang guarantee. Meron kang panghahawakan. Pero but this time, when nag-pray ako, nanampalataya ako, pero walang tugon. Palagay nyo, sino may diferensya? Si Lord o tayo? Usually, tayo po. Kasi ang Diyos, kailanman hindi nagkakamali, hindi nagkukulang. Ang nagkukulang at nagkakamali ay ang mga tao. Kaya dapat, kung meron po tayong humble attitude, we should ask God, Lord, ano po ang dahilan? What is the reason why I don't receive an answer? I have done it by faith. Nagkukumpisal ako. Sinasabi ko, ito sa aking sarili. Na dapat talaga sinasabi mo sa sarili mo, yung pong salita ng Lord. Di ba, tinuturo sa atin yan, pag sinabi mo, ang gwapo mo, magiging gwapo ka. Pag sinabing ang yaman mo, because you believe the Word of God, ang yaman mo. Pero ang problema, mga kapatid, paano mahahayag yung katugunan ng Lord sa buhay mo? Although we confess it. Sabi mo na ikaw ay nagtatagumpay, pero sa kabaligtaran, natatalo ka. Di ba meron ganun, mga kapatid? Kaya po, sinabi ni Pablo doon sa James 2, verse 14 to 15, kung walang gawa yung faith mo, hindi siya effective. Di ba? Verse 15. Kung hindi mo sinuportahan ng gawa yung pananampalataya mo, wala yang pakinabang. So kaya po ganun kahalaga. In Galatians 5:6 ay napakahalaga sa paglakad ng meron pong pananampalataya.
Amen. So when we say, God bless you, brother, sister, and has a need and you don't do anything about it, your faith is dead. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po meron mga prayer request na hindi po natutugon ng Lord. We have been praying for many years and yet walang positive na sagot. Kasi there is something wrong with us. Marami po ang kulang sa atin, mga kapatid. Dapat po talaga i-dedicate natin ang ating buhay sa Diyos at sa Kanyang salita. Tapos gawin po natin yon, manampalataya tayo, and then God is going to work in us. Amen. When we say that we are trusting God to provide finances, and at the same time we are worrying and fretting about how we are going to pay our bill, then our faith is dead. Hello? Nais ko ulitin, nagtiwala ka sa Diyos, magpo-provide ng finances. Ay mo si Pastor, ganun eh. Nagtiwala kay Lord, pinagkalooban ng Lord. Tapos ginaya natin. Tapos walang dumating. Ang una natin pong tatanungin sa Diyos, Panginoon, ano po ang problema ko? That is humble enough to ask God, you have a problem. So there is no corresponding actions there. Pag sinabi mong, Lord, I trust for my finances, and then nagwo-worry ka, iniisip mo, paano kayang gagawin ng Lord yan? Laki ng hinihingi ko sa Kanya. And that is doubt. That is worry. You are not operating in faith. Amen? So, there is no corresponding actions there. 1 minute we confess that the Word of God is true, and the very next, we reject everything we say by wrong actions. Or, mga kapatid, your actions have to agree or go with your believing if you're going to receive a miracle from God. Pagkatapos, dapat po tuloy-tuloy ang ating pamumuhay na mayroong kabanalan, may pag-ibig, may pagsunod sa salita ng Lord. Hindi lang one time. Pag meron kang problema, that's the time you will begin to act in faith. Amen. You want to walk in faith. Kasi meron kang malaking problema. Dapat po kasi palagi, araw-araw, you must totally surrender your life to Jesus. At kung pwede, hanapin mo, basahin mo ang lahat ng salita ng Lord, saliksikin mo kasi baka meron mga salita ng Lord na hindi mo nagagawa without you knowing it. It is because of ignorance, kulang sa kaalaman salita ng Lord, o kulang sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ang gusto ng Lord, tayo po ay masunurin. Sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best or the good of the land. Kung ikaw ay masunurin, palagi pong kasama yung pagkamasunurin, mga kapatid. Ibig sabihin, pagka makasunurin, you are willing to live a life pleasing in the eyes of God. Natutuwa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kung gusto mo talaga ng breakthrough. Sabi ng James 1:22 says, be doers of the word and not hearers only, deceiving or deluding your own selves. Be doers, not hearers only. There are people who delude their own self. They blame it on the devil or someone else when really they have deluded themselves. They are not actors or doers of the word. Dapat tayo po ay mga tagagawa ng salita ng Lord. Hindi lang po tagapakinig. Diba, narang ka, natuwa ka, na-bless ka sa tinuro, pero hindi mo naman in-apply sa buhay mo, it will profit you nothing. Kaya po ang pakikinig ng salita ng Lord ay seryoso. Whether you are senior, junior, o bata ka, narito ka sa church, dapat when you come to church, when you hear the Word of God, you are serious. Kasi seryoso si Lord. At alam naman po natin na ang salita ng Lord ay makapangyarihan, ito po ay banal. Amen. Hindi ito nagbabago. Amen po ba? For our faith to work, we must act on the Word of God that we confess. Matthew 7, verse 24 to 27,
Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Alam niyo naman kung sino yung rock. Jesus is the rock of our salvation. Amen. That is the word of God. Amen. And everyone that heareth these sayings of mine, and does doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Most people miss what Jesus is saying there. When the storms of life come, we see people going down. Their problem is that they are not doers of the word. They are not practicing the instruction of the word. The same storm and wind came upon both of these houses. So dumating sa dalawang bahay yung storms, yung wind at saka yung storm. The reason one was destroyed and one was not was that the fact that the wise man was a doer of the word and the foolish was not. Tama, ano? They both hear the word of God. Tulad natin, lahat po tayo napapakinggan natin ang salita ng Lord. But if you are a doer, you are different from those who are not doing the word of God. Walang epekto yan sa buhay mo pag hindi mo ginagawa. Pero pag ginawa mo, meron siyang epekto. Pag dumating ang bagyo, mga kapatid, at ginagawa mo ang salita ng Lord diligently, yung bahay na tinayo mo, hindi babagsak, hindi masisira. Amen. It is not the storms of life that defeat us. Hindi ang mga pagsubok o bagyo ng buhay ang tatalo sa atin. Amen. Bakit? Kung ang mga bagyo o pagsubok ng buhay ang tatalo sa atin, tayong lahat ay matatalo. Ang tumatalo sa atin, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos ay ang hindi paggawa o hindi pagsunod ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. O salita ng Diyos na alam nila, hindi nila ginagawa, o kaya salita ng Lord na hindi nila ginagawa because of ignorance. Ayaw niya lang magsaliksik. Ayaw maniwala na ang salita ng Lord ay meron pong kapangyarihan. Some people face the same storm and they are not defeated. Yet others who face the storm are destroyed. Those who are not defeated act upon the word of God. Ginagawa nila ang salita ng Lord. James 1 verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Kahit magpagsubok, maging masaya ka. Ano po ang hindi mo pwede magawa doon? May pagsubukan, lungkot mo. Hindi mo nagagawa yung salita ng Lord. Siyempre, mahirap magsaya kapag may problema. Pero yun po'y pinagtatagumpayan. Pag wala kang pera, meron kang gastusan, hindi ka talaga masaya. Dapat masaya. Utos ng Lord eh. Di ba? May sakit ka, gusto ng Lord masaya ka. Ang hirap tumawa na may sakit. Pero ang gusto ng Lord, tumawa ka. Magsaya ka. Hello? Pag hindi mo ginawa yun, yung faith mo, walang epekto yan sa buhay mo. Kasi you are not obeying the word of God. Simple lang po yan, mga kapatid. Di ba? So, hindi nag-worry dapat o walang agam-agam kasi meron tayong salita ng Diyos na pinangahawakan na tutulong sa atin para magtagumpay. God has given us His Word. All we need to do is believe, maniwala, manampalataya, gawain ang salita ng Lord, sumunod sa utos ng Lord. Amen. Magbibigyan ka ng tagumpay ng Lord. Amen. Samahan mo yung faith ng love, Galatians 5 verse 6, o mabubuting magawa, mabubuting mga mabubuting pagpa-perfect sa faith mo. Yan ang gusto ng Lord every day. Amen po ba? Bibigyan niya tayo ng tagumpay. Alam ng Diyos na ang salita niya ay hindi nagbabago.
The defeated ones may be truly saved, yet they do not corresponding actions with their faith. Di ba, maring ligtas ka, pero hindi mo ina-apply yung tamang gawa sa iyong pananampalataya. Amen. Hindi natatapatan o hindi napagtitibay yung faith kasi hindi ginagawa yung salita ng Diyos o mayroong mga salita ng Diyos na hindi nila alam kaya hindi nila nagagawa ang salita ng Lord. Pag dumating ang pagsubok ng sakit, ang iba ay nangihina at nalulungkot. Yung iba naman ay tinatayo nila ang kanilang faith at hindi tumatanggap ng sakit. So the storms of life will come upon all of us. Lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Alam ba ninyo mga kapatid, wala naman pong hindi dadaan sa pagsubok. Kasi sinusubok po yung ating pananampalataya. Ibig sabihin kung ikaw ay makikipaglaban o hindi. Kasi ang isang utos ni Apostol Pablo ay fight the good fight of faith. Labanan mo ang labanan ng pananampalataya. Na kailangan magtagumpay ka, yun ang ibig sabihin nun. You must overcome. Amen. Fight the good fight of faith. Kahit parang uphill yung labanan. Kinakailangan mo pa rin magpatuloy. Ang maganda mga kapatid, sa fighting the good fight of faith, meron kang Word of God. Amen. May pangako ang Lord, din nagbabago ang kanyang salita. At merong banal na Espiritu na tutulong sa atin palagi sa ating pakikipaglaban. Amen. Yung pong comforter, yung pong the Spirit of Truth. Di ba? Binigay sa atin ni Lord yung Spirit of Truth para tayo ay i-comfort, para tayo turuan, para tayo ay tulungan, palakasin, para tayo ay ipagtanggol, tayo ipanalangin. Amen. At palagi siyang present. Dapat, alam mo yun, pag ikaw ay nakipaglaban. Amen. When you fight the good fight of faith, at lahat po ng mga anak ng Lord dapat nakikipaglaban. Hindi ka pwedeng tumahimik. Kasi ang diablo palaging, sabi ng 1 Peter 5 verse 8, the devil is like a roaring lion prowling around seeking whom he may devour. Amen? Be sober, be vigilant. Ang ibig sabihin yung be sober, maging matino, vigilant, mapagbantay. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So pag hindi ka nagkahanda, hindi ka nakikipaglaban, baka mabigyan mo ng pagkakataon ng diablo na ikaw ay atakihin. You know it. Amen? Pag hindi ka handa, maatake ka. Pero pag handa ka, pwede kang lumaban. Dapat nga tayo ay nananalasa. Tayo umatake, mga anak ng Lord. Kasi yun po ang itinuro ni Lord sa atin sa Matthew 16 verse 18. Sabi niya kay Pedro, and you, Peter, small rock, and upon this rock, big rock, tinuro niya ang kanyang sarili, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nananatili kay Jesus, at patuloy mong sinasaliksik ang salita ng Lord at ginagawa, hindi mananalo ang pintuan ng impyerno sa buhay mo. Ang ibig sabihin, ikaw ang aatake, hindi ka atakihin ng demonyo, yung pong ibig sabihin niyan. Amen? Hindi ka niya pwedeng atakihin kasi sabi ng Lord, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang ibig sabihin, we, the Church of God, tayo ang aatake. Amen? Tayo ang susugod. Tayo, ilalampaso natin siya. Di tayo papayag na makakilo siya sa atin pong buhay. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Hello! Ang ibig sabihin nun, patuloy kang sumusunod kay Lord sa kanyang salita at hindi ka matatalo sa labanan. Are you receiving it, mga kapatid? So, the storms of life will come upon all of us. It may be sickness, finances, financial problem, or some other testing. But we will not be defeated if we're going to stand in the Word of God.
confess, and have corresponding actions. In Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya nga sinasabi natin, every time bago tayo magsimula, I want you to be encouraged. I want you to be excited. Hindi lang kayo tatayo dyan, tapos nagko-confess yung iba, kayo hindi nagko-confess. Hindi kayo basta uupo dyan na hindi nyo tinataas yung Bible ninyo kasi that is not a sign of faith. Hello? So, kung ano man ang sabihin ng Lord sa atin through His servants, dapat sumunod tayo. Sabi ng Bible, di ba? Halimbawa, may leader ka, hindi mo sinusunod. Sumusunod ka ba sa Diyos? Hindi. Maliban na lang kung yung leader mo masama, huwag kang sumunod. Amen? Pero kung nakita mo na mabuti, wala namang ginagawa masama yung leader mo, sumunod ka. Meron pong sikreto ang Lord dyan, 2 Chronicles 20:20. Tignan po ninyo. 2 Chronicles 20:20. And they rose early in the morning and went forth in the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so you shall be established. Kung gusto nyo ma-establish, you need to believe God. Believe His prophets, so shall you prosper. Maniwala ka sa mga propeta ng Lord. Amen. Pag naniwala ka, sumunod ka, magpo-prosper ka. Hello? Yan po personal experience ni Haring Jehoshaphat. Believe on the Lord God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. Amen. Kaya mahalaga po na yung ating po mga pinapakinggan na nagtuturo sa atin ay sumusunod sa Panginoon. Para pag sumunod ka, hindi ka mapapahamak. Pinagpe-pray po yun, mga kapatid. Pinagpe-pray. Amen. So the language of faith says, I can do all things in Him. Our faith strengthens us as we do it. Pwede mo sabihin, I cannot be conquered. I cannot be defeated. We should speak from the spiritual standpoint. If a natural force comes against me, it can't defeat me because there aren't enough natural force in all the world to conquer him who dwells within me. Sino yun? Si Jesus. Do you believe this? 1 John 4:4. Sabi po ng Bible, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Oh, iba hindi excited eh. Ganun. Ang faith po, masaya. Ang faith hindi po malungkot. Sabi nga po ng ibang pastor, ang faith daw tumatalon. Totoo yan, mga kapatid. Ibig sabihin, you are excited. You believe the Word of God. Para kang maliit na bata, paniwalang paniwala. Ganun po ang mga bata eh. Paniwalang paniwala sa sinasabi ng tatay niya. Alam ba, sinabi ng tatay niya, anak, magpakabait ka ngayong maghapon na mamaya meron akong regalo sa iyo. Magpapakabait yun. Iintay niya ang hapon. Pag dumating ka, yun ang unang hahanapin niya. Yung regalo. Ganun po ang pananampalataya ng isang bata. And God wants us to have that kind of faith. The childlike faith. Amen. Hello, hindi mabusisi, hindi matanong, hindi mareklamo. Amen. Basta sinabi ng kanyang tatay, naniniwala siya, glory to God. Pag sinabi ng Diyos, that is the Word of God, you must believe. Kung gusto mo lang naman maging effective yung pananampalataya mo. Kung gusto mong merong kapangyarihan yung faith mo, sabi ni Pablo na perfect daw yan sa mabuting gawa. I believe it's true. Pag ikaw po ay anak ng Diyos,
ito na po yung dagdag na turo tungkol sa pananampalataya. Dapat sumunod ka sa salita ng Lord. Hindi one time yan. Pag na-born again ka, all the time, okay na. Hindi. Pag na-born again ka, magpatuloy kang magpakumbaba sa harapan ng Lord. Magpatuloy kang sumunod sa salita ng Lord. Magpatuloy kang manampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Huwag kang titigil, huwag kang magpo-posing. Amen. Ang isang tanda doon na huwag kang titigil, sabi ni Pablo, James 1:2, matuwa kayo pag marami kayong pagsubok. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka pa rin. Sige, kahit may pagsubok, tuloy. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hindi tayo matatalo because greater is He that is in us than He that is in the world. Sino po yun? Yung Holy Spirit na nasa atin, tutulungan tayo magtagumpay. Amen. He is greater than the devil in the world. He is greater than all the things that the devil is working in the world. Walang tatalo sa ating Panginoon. At ang Panginoon na yan ay nasa inyo. Do you believe that? 1 John 4:4. 1 John 4:4. Grabe si Lord, mga kapatid. God has made us greater than our enemies. God has made us to put our feet on the neck of the weakness, on the neck of fear, and on the neck of inability. Bakit sumama doon yung aapakan mo yung leeg ng mga weakness, ng fear, inability? I believe kinuha po ito dito sa Joshua 1, Joshua 10, verse 23-24. Daanan lang natin sandali. Joshua 10:23. And they did so and brought forth those 5 kings unto him out of the cave. Amen. The king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon. And it came to pass when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war, which went with him, come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near and put their feet upon the necks of them. Tinawag ni Joshua yung kanyang mga captains, o ganito nyo ha, ganito nyo sasakupin ng mga kaaway ng ating bayan. Apakan nyo ang kanilang mga leg, apakan nyo ang leg ng mga hari na ating kinongker. Amen. Binibigyan tayo ng Lord, mga kapatid, na tampakan ng leg ng kahinaan, ng takot, ng mga inability sa atin po mga buhay, mga intimidation, mga doubt, unbelief, worry, and fear. So ng Lord, natapakan mo yan, mga kapatid. Amen. Lahat po ng gawa ng diablo, ang diablo na sa ilalim ng ating paa. Sabi ng Ephesians 1. Dapat i-exercise mo yan, kapatid. Hindi po pwede na ang anak ng Lord ay neutral. Dapat alam mo ang position mo. Pag hindi mo alam yung pananampalataya mo, hindi siya magiging makapangyarihan. Amen. When we stand and declare that whosoever believeth in Him will not be put to shame. Amen. Sino mang manampalataya kay Lord, hindi mapapahiya. Amen. I cannot be put to shame. The strength of God is in me. We must learn to put the greater one to work for us. Amen. Psalm 23, verse 4-5, and sabi doon, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointedst my head with oil, my cup runneth over. Hallelujah. Ibig sabihin, nag-uumapaw yung pagpapala ng Lord sa kanyang buhay. Dito po sa gumawa na awit. Amen. Siya palaging ina-anoint ng Lord ng oil, naghahanda ng dulang sa harapan ng maraming kaaway niya. Amen. Do you know that? Ganun po si Lord, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, kung si Lord ang ating pastol, tayo po'y dinadala niya sa pastulan. Sa grazing land, sa kainan. Amen. Meron siyang oil. May oil ang Lord. Doon sa pastulan, maraming kuweba doon, maraming ahas doon. Ang gagawin po ng pastol, lalagyan ng langis yung lahat ng butas na
nagtatago yung mga ahas doon sa grazing land. At habang nanginginain ang mga tupa ng pastol, papanik ang mga ahas, pero aahon sa kuweba. May problema sila kasi may langis yung bunganga ng kuweba. Nakatunganga lang sila doon. Di sila makakalampas doon sa bunganga ng kuweba kasi may langis. Amen. Hello, merong anointing oil. Kaya habang nagkakain na ng mga tupa ng Panginoon, sila ay nakatanaw lang. Hallelujah. Ayan ang sabi ng Lord. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou hast anointed my head with oil, my cup runneth over. Amen. Kaya pag tayo po ay nasa Panginoon, wala po tayong talo. Basta ikaw po ay na kay Lord, mga kapatid, at sumusunod ka sa Panginoon, yung faith mo ay magiging malakas, magiging makapangyarihan. Kung ano man yung mga problema mo, tatalunin mo yan kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Tapos meron ka bang special protection? Glory to God. Amen. Ang mga demonyo, gusto kang saktan, di sila makalapit sa iyo. Amen. Kasi hanggang doon lang sila, tatanaw-tanaw. Ha? Naglalaway. Kasi sarap na sarap ka sa pagpapala ng Diyos. Amen. The winds blew and the floods came, but he who is the doer of God, the word God, can hold fast to his confession of faith, for he knows that God cannot fail. Pwede ka magpatuloy na nagkukumpisal ng pananampalataya. So you can hold fast to your confession of faith. Amen. For you know that God cannot fail. Psalm 119:89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So many profess Christ and declare that they believe the word of God from Genesis to Revelation, but are not doers of the word. They are talkers about the word. The talkers of the word and not doers have mentally assented that the word of God is true. Parang si Satan. Naniniwala sa Diyos, pero hindi naman sinusunod ang utos ng Lord. Ang tawag doon ay yung faith that is we call mental assent. Sa isip lang. Hindi talaga siya nasa puso. Kailangan nasa puso yung ating faith. Kung gusto mo umahon, kapatid, subukan mo manampalataya sa puso mo. Huwag kang manampalataya sa isip mo. Kasi ang faith must be in the heart. Sabi po ng Mark 11:23. Mark 11:23. Okay? For verily I say to you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Sabi mo, hindi nagdududa sa kanyang puso. But shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Ang ibig sabihin, mga kapatid, we must believe in our hearts. Amen. Not in our minds. Kasi marami po mga Kristiyano, they believe with their minds. Alam niyo naman ang ating isipan, dapat binabago po. Kaya sabi ni Pablo, Romans 12:1, I beseech thee, therefore, brethren, by the mercies of God, that you submit yourselves to God, that you present yourselves unto God as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tapos yung Romans 12:2, but be ye, and be not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi po yung isip ng mga tao, kasama na rin ang maraming Kristiyano, naniniwala sila sa isip nila. Alam naman nyo ang isip ng tao, mga kapatid, kinakailangang baguhin ng salita ng Lord. Amen. Kasi nung tayo ipinanganak, tayo ay, kumbaga na pinrogram na ni Satan ng kanyang kaisipan. So imagine kung ikaw ay bagong anak tapos 25 years after tsaka ka lang maboborn again, 25 years ka mag-a-adjust para mabura mo yung mga pinrogram ni Satan sa isip mo.
Paano kung 50 years ka na born again? Tapos ang dami nang tinuro sa ni Satan ng kanyang kultura, ng kanyang tradisyon, ng kanyang lahat ng mga bagay na mga nangyari dito sa mundo, buburahin mo yun sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Lord. Kaya po walang tigil yung pagbabasa ng salita ng Lord. Di ka titigil, basa ka ng basa, memorize ka ng memorize. Amen. Ulit-ulitin mo, yung sabihin ng meditation. Hello, nandyan ba kayo? Kasi pag hindi mo inulit-ulit, 1 time is not enough, 2 times not enough, 3 times, kahit sa'yo mo, John 3:16, subukan mo yung pagbulayan ng 50 beses. Makakatanggap ka ng mensahe ng Lord na kakaiba doon sa mga dating pag-unawa mo sa John 3:16. Kasi ang Lord po, mga kapatid, siya po ay Diyos na maraming alam. He's the God God with manifold wisdom. Amen. Kaya niya magpahayag sa atin ng kanyang kapahayagan, mangusap sa atin sa pamagitan ng isang scripture ng talata ng Panginoon, and you will receive a lot of revelation from it. Kaya nga, if you are lazy, alam ko na yan, John 3:16. Pero alam nyo, pag pinagbulaan niya, marami pang idadagdag si Lord sa atin na mga words of wisdom and words of knowledge. Amen, para ma-share natin yung gospel ni Lord Jesus. Yung iba, they stop. Kala nila, alam na nila. No. Hindi po yan isang araw, isang buwan, isang taon. You need to do it over and over again. Paulit-ulit. Hanggang sa matanggap mo na, praise God, at maging matatag na yung faith mo through the meditation of the Word of God. Amen po ba? So, purihin ang Lord. The takers of the Word and not doers, or the talkers of the Word and not doers, have mentally assented that the Word of God is true. It will not do them any good because they're not making the Word of God theirs. Dapat angkinin mo yung salita ng Lord. Dapat kumbinsido ka. The way you make God's Word your own is to act upon it. You do what it says. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not on thy own understanding. The only way to trust the Lord is to trust His Word. You cannot trust the Lord without trusting His Word. God and His Word are one, so you and your Word are one. If your Word is not good, then you are not good. But thank God, His Word is good. And He watches over His Word. Do you know that? Binabantayan ng Lord yung salita niya. Sabi ng Jeremiah 1:12. Sabi po ng Lord, then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Ibig sabihin, binabantayan ng Lord ang kanyang salita para ito ay kanyang gawain. Parang sinasabi niya, I watch over my word to perform it. Tinitignan ko kayo kung kayo naniniwala sa aking salita. Kung ito ay inyong ginagawa at ito ay gagawin ko sa inyong buhay. I will do it for you. At alam natin ang dulot ng salita ng Lord. Ito ay para sa maraming kapakinabangan ng mga anak ng Diyos. Pag hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos na ito ay para sa iyo, walang magagawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. I repeat, you should receive the Word of God. That the Word of God is for you. And you must be willing to act. Dapat handa kang gumawa. Kung gusto mo na ito ay maging makapangyarihan. Kung gusto mo na lumakas yung faith mo, ma-perfect yung faith mo, kung hindi mo tatanggapin, it will never do good to you. Hello? Gusto ng Lord na gumawa ng mabuti sa buhay mo. He wants you to have what His Word promises. Gusto ng Lord, lahat ng pangako niya matanggap mo. Gusto ng Lord, mga kapatid, na tayo po ay umasenso, mag-increase. Gusto ng Lord, mga kapatid, maging matagumpay tayo. Ayaw ng Lord na tayo status ko lamang.
Kaya nga binigyan niya ng halaga yung kanyang salita. Sabi ng Lord, God has magnified His word above all His name. Kaya siya, very serious thing. Kaya nga mga kapatid, gusto mo mag-operate sa faith. Pagkatapos, hindi mo makita yung bunga na maganda. Ang sabi ni Pablo, faith without works is dead. Pananampalataya na patay. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. And that's very true. Amen. Gusto niyo mag-grow, gusto niyo magtagumpay, gusto niyo maka-breakthrough, gusto niyo magamit kayo ng Lord mightily in His kingdom, mga kapatid. Hello? Gusto mo mag-prosper sa maraming bahagi ng buhay mo. You must work your faith. You must put a corresponding works into your faith. Yun yung Galatians 5:6. Meron pong, ito po isang halimbawa. Meron po tayong isang church member. Nagkaroon siya ng maraming bukol sa dibdib. Masakit yung kanyang nararanasan. Every time na umaatake, hirap na hirap siya. Parang mamamatay na siya. Ang payo sa kanya ng mga kapatiran, magpakonsulta sa doktor at tumanggap ng prescription. Pero siya sabi niya, hindi. Gusto ko na manampalataya sa salita ng Diyos. At ginawa niya mga natural na bagay para labanan yung pagdami ng cancer, ng bukol. Sa kanyang pagpapatuloy, mga kapatid, nagtagumpay siya. Nawala yung mga bukol. Gumaling siya. And that is faith. Pero kung halimbawa, sabi niya, by faith I'm healed. Tapos nagpunta sa doktor, nagpagamot. Sabi mo, Pastor, di ba works yan? Hindi yung trusting. Trusting God. You must trust the Lord, not men. Pag nagtiwala ka sa tao, that's no longer faith. Merong isang pastor, mga kapatid, malaki ang pangailangan niya, dolyar, lilipat siya ng bahay, but wala siyang pera. Nag-pray sila mag-asawa. Gusto ng asawa niya, lumipat na sila. Sabi niya, paano tayo lilipat? Wala tayong pera. Sabi, bahala na si Lord, sabi ganun ni asawa niya. So, naglakad-lakad siya isang araw. Nakita niya isang member ng church na kilala siya, malapit sa kanya. Kinausap niya, tapos yung member ng church nagkwento sa kanya, alam mo, meron akong ganitong kahalaking halaga. Ang sabi sa akin ng Lord, ibigay ko raw sa iyo. O dapat matutuwa na po yung pastor, ano? Kasi sinabi na, ibibigay sa kanya. Hindi nagsalita yung pastor. Hindi niya sinabi yung kanyang malaking pangangailangan. Basta usap lang sila na matagal na oras. Hanggang eventually, ibinigay na ng tao yung pera sa kanya. Alam nyo, pati po yung halimbawa, naroon na gusto ng Lord na gumamit ng tao, hindi mo pa rin pwedeng pangunahan yung tao. Sabihin, oo nga, kasi ganyan yung pangangailangan ko. Ibigay mo na sa akin. Hindi, hinayaan niya pa rin ang Diyos na kumilos at ibigay na malaya yung perang kailangan niya. That is the exact amount that he needed to transfer into another place. Kailangan niya. Sabi ko, bakit ko sasabihin sa kanya, nag-uusap kami ng Panginoon. And that is trusting God. You don't ask people. You don't trust people. Hindi ka magtitiwala sa mga tao. You trust the Lord. Yun po ang kaibahan ng faith, mga kapatid. Si isang brother natin, worker po natin, na COVID. Pag siya po humihinga, ganito. Sabi niya, Pastor, gano'n na ako huminga. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, matagal nang patay, nagpapakita na sa akin. Nagdideliro na kasi.
Ang sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Magpaluto ka ng nilagang baka sa asawa mo. Magtinola ka. Everything, lahat na mainit. Lahat ng makakatulong. Ang sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Alam nyo, gumaling. Nagkakamatayan na doon sa Bicol. Pero siya, buhay. That is trusting God. Pero sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Kasi gano'n na. Palagi po siyang tinuruan namin mag-pray in tongues. Nagpatuloy siya. So there are people that needs their minds to be renewed by the Word of God so that they will have actions that will correspond with their confession of faith. We cannot confess that God is the strength of our life, and the Bible says He is, and at the same time, God talking about your weaknesses and inabilities and lack of faith. We will be defeated because there is no corresponding actions there. When we have great need financially, we must pray and confess that God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And then after prayer, we should think how God can provide for us that big amount. Amen. Huwag tayo magduda. Kaya ng Lord. Kaya. Walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Gumising naman kayo. Sabihin nyo, walang imposible sa Diyos. Maghanap ka na masasabihan mo. Oh my God. Hallelujah. Dapat po palagi mo yung sasabihin, there is nothing impossible with God. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Amen. Trying to configure how is it going to happen. Halimbawa, humihingi ka ng malaki kay Lord ng himala. How is He going to do it pag nagtanong ka na? You repudiate your prayer of faith. Or we did not correspond rightly to our faith. We will not receive from God. Wala tayong matatanggap kay Lord. Pag humingi ka ng malaki ng himala, tapos nag-alinlangan ka, paano gagawin ng Lord yun sa iyo? You nullify your prayer of faith. Nilalabanan mo yung pananampalataya mo. God told us not to worry or fear or fret. Matthew 6:25 to 34. Huwag daw tayo mag-alala, huwag tayo mag-worry. Anong kakainin natin? Anong susuot natin? Everything. Kasi yun daw mga hinahanap ng mga taga-sanlibutan. Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. Sabi ng verse 34, other translation, be not anxious about tomorrow, or don't worry or fret. Philippians 4 verse 6 says, be careful for nothing, or do not fret, or have no anxiety about anything, and do not worry. God is telling us not to worry. Worrying is a sin. Worry is the greatest temptation we could ever face. Praise God. Amen. God has taught us, amen, in our life. When I entered full-time ministry, hindi niya kami pinabayaan. Amen. Di kami nag-worry. Isang kukuha ng tuition fee, mga bata. Isang kukuha ng pambili ng pagkain. Kung may matatanggap kami, sweldo o wala. Hindi ko pinag-isipan o ako ba nag-resign. All I know is that God is going to help us. Tutulungan kami ng Diyos. And praise God. Hindi siya nagpabaya. Amen. So worry and fear won't do anything good for us. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Sabi ng Amplified Translation, it reads, casting your care upon Him, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all upon Him, for He cares for you affectionately, and about you is watchful. Amen. So magtiwala tayo kay Lord, mga kapatid. Amen. Huwag po nating announce ang ating needs sa mga tao.
Sabihin natin kay Lord, we act by faith. Kung gusto mo ng breakthrough. Gusto niyo ng breakthrough? Sino po ang gusto ng breakthrough ngayon? You need to believe God. You need to trust the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi ka niya pababayaan. God is going to provide for all our needs. Sabi ng Lord. Amen. Sabi niya, cast all your cares upon Him. You may be praying about your problems, but you will be defeated if you continue to carry your burdens. God cannot do anything for you because you are in place where you cannot reach God. Pag sinabi ng Lord, cast all your cares to Him, ibigay mo na lahat. Yung iba kasi wini-withhold pa nila. Sabi na ng Lord, cast all your cares to Him. Hindi ka naman sumusunod. Paano makakakilos ang Diyos sa buhay mo? So what are your cares? What are your concerns? Anong kailangan mo kay Lord? Walang imposible kay Lord. Basta manampalataya ka lang. Amen. Sa mama ng pag-ibig, yung faith mo. Amen. Hello? Pag hindi mo ibinigay kay Lord, walang gagawin si Lord para sa'yo. You need to cast all your cares to Him. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng maraming alalahanin at agam-agam sa puso mo. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Okay, tayong lahat po ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Our God is a good God. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay Diyos na mabuti. Nais ng Lord na tulungan tayo sa ating lahat ng mga pangailangan. But we need to cooperate with Him. At kung sinasabi ng Lord na ibigay mo lahat sa Kanya ang iyong mga problema, lahat ng iyong kakulangan, lahat ng iyong kahinaan, lahat ng mga desire mo sa puso mo na gusto mo makamit, you give it to God. Lord, sa'yo na po lahat dyan. Amen. Pagka binigay mo na, huwag mong kunin ulit. Di ba meron kasi mga Kristiyano, nag-pray, Lord, binibigay ko na po sa'yo lahat to. Lahat, malalaki, malalaki, malalaki. Sa'yo na po lahat. I cast them all to you. Habang nandoon sa may prayer room. Pagkatapos mag-prayer, bago umalis sa prayer room, marami mga Kristiyano ganito, kukunin uli lahat yung binigay niya sa Diyos. Lord, akin na lahat yan uli. Kapag labas niya ng prayer room, paglabas ng church, naroon pa rin yung mga cares. Yan, binigay niya kay Lord, binawi. Huwag mong bawiin. Pag kinas mo na lahat yung cares mo kay Lord, forget it. Huwag mo na isipin kung paano gagawin ng Lord para tugunan yung lahat ng pangailangan mo. That is the problem of God. That is not your problem. Yung iba kasi problema mo, gusto mo ikaw mag-solve, binigyan mo na kay Lord. Gusto mo maghimala ang Lord, sorry. Binawi mo eh. When you cast all your cares, forget it. Amen. Ayaw ng Lord na tayo nagwo-worry. Ayaw niya tayo nalulungkot. Ayaw niya tayo mayroong gatla sa ulo. Ayaw ng Lord. Amen. Tayo insecure. Hindi tayo insecure. Tayo mga anak ng Diyos. How many of you believe that? You are a child of God. Mahina. Lakasan nyo. Pag ikaw po'y anak ng Lord, mga kapatid, tatay mo ang Diyos. Biro mo, grabe yung tatay mo, makapangyarihan. Nasa sa iyo yan. Hello. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. We give you praise. We give you praise. We worship you. We magnify your holy name, O God. Ikaw po'y Diyos na mabuti. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Nagpapaalala sa amin, O God, kung paano kami lumakad na meron pong pananampalataya sa buhay sa mundong ito, Panginoon. Sa pamagitan ng pagsunod sa iyong salita, sa pamagitan, Panginoon, ng paggawa o pagtapat na mabubuting gawa sa aming pananampalataya na inilagay mo sa aming pong mga puso, O God, para mapagtagumpayan po namin ang maraming pagsubok, maraming pangangailangan, O God, at maraming mga insecurities, weaknesses sa aming pong buhay. Father God, hayaan mo makakilos ka muli sa aming kalagitnaan, ma-set on fire kami, Panginoon, sa aming faith, ma-set on fire kami, Lord, to share Thy word, the gospel of our Lord Jesus Christ. Kami ma-set on fire, magkaroon kami ng maraming tagumpay
sa amin pong buhay. Magamit mo kami mightily in your kingdom. In the name of Jesus Christ of Nazareth, lalo na ngayon, Panginoon, na darating ang aming celebration ng 38th year anniversary. Hayaan mo maganap to sa bawat sa amin, sa mga taga Joyful Life with Jesus, oh God. Hallelujah. Hindi lang sa home church, kundi sa mga outreaches po namin, oh God. Nagde-declare ako ng breakthrough, Panginoon, sa maraming area ng aming pong buhay, lalo na patungkol sa inyong kaharian, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, maghimala po kayo sa amin, oh God. Kumilos po kayo. Hayaan mo, Lord God, yung healing for the nation of the earth, Lord God. Mararanasan po namin at mararanasan ng aming community, ng ilang Diyos, ng aming family, sa pangalan ni Kristo Jesus, and we will never be the same again, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nagsasalita ako, Lord God, ng increase ng faith sa lahat ng aking mga kapatid who are present right now, and for those who are watching us in our online service. I speak increase in faith. I speak strength in faith, oh God, in the name of Jesus. At nagsasalita ako, Lord, na mga good corresponding works, Panginoon, to strengthen our faith in the name of Jesus. Sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, hayaan mong maalis ang lahat ng mga hadlang, Panginoon, sa amin pong buhay. Patuloy ka mangusap sa amin, O God, sa pangalan ni Kristo Jesus, hanggang sa pinakamatanda, hanggang pinakabata, Panginoon, ng mga kapatiran po namin. Panginoon, huwag mo hayaan ng mga kabataan ay manatiling bata sa pananampalataya as they hear thy word, lalo na this morning, O God. Hayaan mo ito'y matanggap ng lahat ng mga kabataan po namin, at sila din ay mag-grow, magamit mo, maging seryoso sila sa kanilang pananampalataya sa inyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, let there be a transformation, O God, of their lives, even our life, Lord. Kami po mga junior, senior, O God, in the name of Jesus, we give you praise, Lord, sa mga paalala mo, sa mga encourage mo sa amin, O God. Panginoon, pinapalayas ko ang takot, intimidation, worry, fear, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo right now. I rebuke them, I come against them in the name of Jesus. Devil, take off thy hands over the life of the people of God at JLJM right now in the name of Jesus. I command you to stop your maneuvers in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, I release your blessings sa buhay ng mga anak mo, pagpapala mo, biyaya mo, Panginoon, favor mo, sa pangalan ni Jesus, O God, maraming awa mo. I release it to them, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat, Lord, sa maraming breakthroughs at victories na gagawin mo sa amin, O God, sa pangalan ni Jesus, as we believe your word in Jesus Christ's wonderful name. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.